Kasunod ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na ipasara na ang mga pogo sa bansa, aapela ang PAGCOR na huwag isama ang 12 kumpanya. Kung bakit, alamin sa pagsaksi ni Maki Pulido. Effective today, all pogos are banned. Kasunod ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na unti-unti nang alisin sa bansa ang mga pogo, makikipag-ugnayan ng Bureau of Immigration sa PAGCOR at DOLE. Para yan sa kanselasyon ng mga permit na inisyu ng online gaming company sa mga dayuhang empleyado. Kaya babawiin din daw ang mga visa ng mga naturang dayuhan. Sa datos ng PAGCOR, mahigit 35,000 ang mga dayuhang empleyado ng mga pogo. At ang mga Pilipinong empleyadong maapektuhan ng pagsasara, aabot sa mahigit 40,000. Kasamang mahigit 31,000 na directly employed sa mga pogo at mga konektado sa mga ancillary services na konektado sa pogo hubs tulad ng janitorial services. Sasama niyo po yung SBPO, umigit kumulang po nasa sa 40 to 42,000. Yung pong official na nagtatrabaho sa mga overseas gaming companies or yung IGL, nasa sa mga 31,800 po yata. Sabihin na natin himigit kumulang 31,000. And then ito pong SBPO, almost 10,000 na po. Kaya pag sinuma nyo, nandun nyo sa malapit sa 40,000. Susubukan silang tulungan ng DOLE. We have to already lay down the plans of action, kung anong klaseng intervention ang pwede namin itulong, and not wait until December. Medyo mabigat kung doon pa lang tayo magplano. Pero sa bilang na yan, hindi pa kasama ang mga kagaya ni April. Ang pinagtatrabahuhan niya kasing fruit store, nakasalalay ang kita sa ilang condominium building sa Pasay City na tinitirhan ng mga Chinese pogo worker. Yung business po kasi dito mostly, nagde-depend lang din po sa mga pogo worker. Opo, kasi yun lang din yung mga first customer namin. Aayusin pa ang exit plan ng mga pogo pati kung may habol ang mga kumpanyang ito dahil may mga napirmahan ng mga kontrata. Inaapela rin ng PAGCOR na huwag maisama ang 12 sa 43 pogo company na ipasasara. Mga customer service agents lang kasi ang mga ito ng mga gaming company. Sa panayam sa Super Radyo DZBB, sinabi ng PAGCOR na nasa 7 billion pesos sana ang kikitain nila sa mga pogo ngayong 2024. Wala pa rito ang mga binabayaran ng mga pogo sa BIR, DOLE at Immigration. Sa pangkasalukuyan, amin pong pinag-aaralan kung saan namin talaga pwedeng pagkunan yung mawawalang 7 bilyong piso. Pero ayon sa NEDA, mas malaki ang benepisyo kung mawawala mga pogo kesa sa epekto ng mga pogo sa ibang sektor gaya ng turismo. The pogo contributed less than 0.5% of our GDP, as of 2022. On the other hand, we are likely losing from the presence of these pogos because, for example, tourism. China has made it clear that cross-border tourism are likely to be regulated by them for countries that host those pogos that cater to their citizens. Sa gitna ng utos ng Pangulo, tuloy ang mga pagdinig ng Senado at Kamara. Sa Kamara, ilang mambabatas ang humihingi ng executive session para ilantad sa kanila mga dokumento ng mga licensees ng PAGCOR, mga dokumentong hindi raw pwedeng isapubliko. Importante yung ating executive session kasi ang magiging worry ngayon is baka yung 43 biglang dumami na yung pogo nilipat sa IGL. 43 po yung main licensees ng PAGCOR na may IGL. Yan po yung nagmula sa 298. So sa ngayon po, 43 po ang may lisensyang. Itong 402 na to na hindi natin na mga illegal at mga legal na isasara, hindi natin alam kung saan pupunta yan. Baka tuwan-tuwa sila dahil wala ng pogo. Kailangan natin lalong maging mapagmatsyag. Itinutulak din ng ilang mambabatas na pasagutin sa komite ang mga dating opisyal ng PAGCOR at mga pangalang nabanggit sa pogo. Just to mention a few, Mr. Chairman, Ms. Andrea Domingo was invited, Attorney Harry Roque was also invited, Mr. Dennis Conanan, Mr. Cassandra Leong was also invited, and they're not around. Maybe we can move that these people be issued a show cause order. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga nabanggit. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi.
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.